Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca D. Aguilar at ito po ang aking Day 14 Devotion para sa ating 365 Daily Devotions. At ang series po natin ngayon ay Seminary Edition. At ang topic po natin ngayon ay Bakit nagkatawang tao si Kristo? Active Obedience. At ang Bible verse po natin ngayon ay matatagpuan sa Romans 5 verse 19. At ang nakapaloob po dito ay For just through the disobedience of the man, the many were made sinners. So also through the obedience of the man, the many will be made righteous. At sa Tagalog po, sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. At ang first teaching po natin ngayon ay Jesus becomes fully human to fully obey the Father. Ang sinasabi po dito na nagkatawang tao si Lord, di ba, siya na si Jesus Christ, tapos nagkatawang tao siya para sa atin, parang, dalawa siya, parang, pag pinagsama siya, human God siya. Nagkatawang tao siya, hindi para wala lang, nagkatawang tao siya para sa atin na nagtubos, kasi walang makasunod kay Lord, walang makasunod sa Father. Kaya parang nag-sacrifice siya na magkatawang tao para may makasunod sa kanya. At para parang may guide tayo na gawin yung ginawa niya. Parang gagayahin natin siya doon. Ito number 2 po. Jesus represents humankind as the head of new humanity. Ito nga po, nag-represent si Lord na nag-represent si Lord na bilang tao para maging head siya ng new humanity. Para siya magiging standard natin. Siya nga yung guide ng mga tao. Kasi, di ba parang si Adan kasi, di ba ginawa niya parang perfecto. Kaso, parang na siya dun sa apple. Kaya naging makasalanan siya. Si Adan, dala niya na tayo nun. Tapos nung naging makasalanan siya, tayong mga dala-dala niya, naging makasalanan din. Kaya hanggang ngayon, walang walang makasalanan. Lahat makasalanan. Kasi nasa nature na natin yun. Ang number 3 po, Jesus' active obedience is credited to those who believe in His person and works. Parang ito po yung pagiging obedience ni Lord. Parang napapasa rin to sa mga taong naniniwala sa Kanya. Kasi ayun nga, di ba kung naniniwala ka kay Lord, parang ka rin sa Kanya na yung mga ginawa niya gagawin mo rin. Di ba parang sa parents sa akin, kung ang inutos sa atin gagawin mo. Parang may guide tayo ganun, or may kopyahan tayo ganun, na which is siya yun, na nung nagkatawang tao siya. At ang first application po natin ay believe that Jesus is both God and man. Ito po yun, yung sa Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Siya po yun. Tatlo siya. Maniwala tayo na si Jesus na isa rin siyang God at isa rin siyang tao. Naging human siya. Yun na, katulad ng sinabi ko kanina na hindi porket nagkatawang tao si Lord noong time na yun, ibig sabihin hindi na siya Panginoon. Parang nagkatawang tao nga lang siya para sa atin. Pero, Panginoon pa rin siya. And number 2 po, believe that Jesus is sufficient for salvation. Sabi po dito na parang yung sa ginawa ni Lord, sapat yung ginawa niya para sa ikakaligtas natin. Nung pinako siya sa cross, diba? Iyon yung way para matubos yung mga kasalanan natin. Parang kaya sa paningin ni Lord, wala tayong kasalanan kasi nga tinubusan ng anak niya. Pero dito sa atin, mga makasalanan tayo kasi nga nasa nature na natin yung mga tao. At ang last po, believe that we are made righteous in Christ. Ito po yung active obedience of Christ. Nakasunod sa lahat ng utusan nga na wala tayong kasalanan kasi nga tinubos na tayo nung time na 200 years ago. Ayun na yung mga kasalanan natin na tinubos niya, na hanggang ngayon yung mga kasalanan na ginagawa natin, natubos na yun, na kahit bukas kung may kasalanan tayo, tubos na yun lahat. Pero hindi ibig sabihin na porket natubos na yung kasalanan natin is
tawag dito, parang ano na tayo na gumawa ng kasalanan, hindi yun. Kaya nga, kailangan, di ba may yung Bible, parang babasahin mo siya para yung mga hindi dapat ginagawa ng isang tao ay ano natin, na hindi natin magawa. Parang yun yung manual natin sa ating buhay. Yung Word of God. And ayun lamang po, sana po may tulong kayo sa aking devotion ngayong araw. Huwag po natin kalimutan na i-share to sa ating mga mahal sa buhay at sa ating pamilya. And yun lamang po. God bless po.